Magandang umaga uli sa inyo mga Easy Ride 150 Fi. Ngayon 3 buwan na ng aking Easy Ride 150 Fi. Lumabas yung mga issue niya, pero mga minor issue lang. Hindi naman talagang issue na na hindi masusolusyonan. Yan. Maganda pa rin siya. Napakita ko sa inyo. Ibinalik ko siya sa stock kasi nahihirapan ako sa gabi kapag yung windshield bracket na nabibili na pang NMAX B1, ramdam na ramdam yun ng mga ganun na hindi na mahirap, masyadong hirap, pero hirap talaga. Mas maganda yung stock. Tapos bumili na rin ako nito ng Ducati style na side mirror version 2. Ayan. Napakalinaw niyan sa gabi. Hindi ka masisilaw pag may malakas na ilaw sa likodan mo. Ayos na ayos yan. Yan lang ang dagdag ko. Yan. At itong sticker nito, in-order ko sa Shopee. Saka kasabay nito. Bali yan lang yan, 115 kasama na shipping. Kaya lang may katagalan dumating kasi galing from Vietnam. Yan. Tatlong buwan. To 150 pa lang ang Isang beses dinala ko sa kasa. Kasi nga, yung sinasabi kong issue, yung lumuwag yung niya, knuckle bearing niya. Ang lakas ng alog nito. Ngayon nawala na. Ang ginawa niya lang, pinuksan niya to. Tinanggal niya yung cover dito. Tapos pinokpok niya ng mahabang Phillips screw. Pinokpok niya ang martilyo. Kaya yun, migpit. Pero ayos na siya ngayon. Maganda na. Saka yung taga sa ilalim, sa head. Talagang nangyayari pala talaga yun. Kasi nga, ang pangit ng parang silicone nila, ng parang gasket. Parang walang talagang kailangan ng pandikit. Ayun, ganun lang ang ginawa niya. Dinikitan niya ng sealant. Ayun, hanggang ngayon naman wala. Alam mo ba si mga issue na nung naka 2 buwan na. Siguro mga 1,500 na kilometers na ako. Tapos sa takbo niya, wala pa naman akong naman. Hindi pa rin ako nagpapalit ng mga panggilid dahil okay naman ang takbo niya. Okay ang takbo niya. Yung sinasabi nilang mga issues sa panel, hindi ko pa rin nararamdaman sa ngayon. Pero sanang maramdaman na. Yan. Tignan nyo. Napakaganda niyang manakbo. Saka yung sinasabi nila yung mga lagitik dito sa makina, sa akin naman wala pa akong nararamdaman. Siguro tapat-tapat nga lang talaga sa pagkuha ng unit.
Porket pa lahat ng ilaw niyan. Diba? Tingnan nyo kung gaano kalinaw yung salamin na yan. Napakalinaw. Kaya ito na lang ibili nyo, bagay na bagay pa dyan sa Easy Ride natin na 150 Fi. Saka ako nga pala, hindi ako mapaggamit ng kill switch. Kasi yan daw yung madalas na nagiging issue kapag ginagamit yan. Dito ko na pinapatay. Saka yun din ang advice ng sakasa. Tapos sa pipe naman, sabi na mekaniko ng kasa na kinuha ko, huwag na raw palitan at huwag ipakalkal. Kasi nga dyan nagsisimula magsasabog daw ang ECU dahil may ginawa na raw silang ganyan na nagpalit ng pipe. Hindi ko alam kung hindi malinaw sa akin kung nagpalit ng pipe o nagpakalkal. Dinala sa kanila, sabog ng ECU. Yun ang sabi niya. Hindi ko rin alam dahil hindi ko rin naman nakita. Pero mas magandang sumunod na lang. Siya sa MDL, madalas daw nagluloko rin yung niya. Kaya hindi niya raw i-advise sa akin na maglagay ng MDL. Ngayon, yun ang sinusunod ko. Kapag may nagpatunay sa akin na talagang hindi naman nasisira o siya ka na magpapalit. Kasi hindi natin sigurado, diba? Kasi nga sa dami ng lumalabas na issue, mapapaisip ka rin. Kahit yung sa mags, madalas din ako nalulubak. Pero hindi naman, wala naman siyang dito yung nagka-crack. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Tiba ito dahil sabi B2 na raw to eh. Wala, diba? Kalab ng 3 buwan yan. Wala pa siya nagiging issue. Tapos ito nga yung sensor, sabi nila nung una kuha ko, iyan at kagad ang tinanong ko kung mabilis masira. Ang sabi sa akin, bago na raw to. Kasi nga, yan na may silicone na. Yung iba, wala yan, yung kulitim na yan. Kaya napapasukan daw ng tubig. Ito naman sa hose namin, yung hose namin, malakas din ang presyo. Hindi pa naman siya nasisira. Pero sana huwag masira. Kasi sayang, mahal din naman. Mahal daw na yan eh. Yun pala ang mga common issue na sinasabi na naramdaman ko. Pero goods na goods yan. Napakaganda niyang manakbo. Yung handling niya maganda. Maxi scooter talaga ang dating. Minsan nga magtatanong sila kung anong motor. Sabi ko Motorstar. Namamangha sila. Yung ibang kasama ko sa trabaho gusto nilang kumuha. Dahil nga maganda. Kaya kung dadalawang isip kayong kumuha, huwag na. Kumuha na rin kayo kasi napakamura. Tapos quality naman. Lalo sa tsura. Tingnan nyo. Masasabi mo bang pangit yan? Dito, marirekomenda ko sa inyo kung magpapalit ka nito ng pang NMAX B1, yung gantong kalaki na rin na windshield ang kukunin nyo, yung mataas. Dahil sasabihin ng iba, sa bagay hindi naman ganong hirap, pero pangit para sa akin.
Hindi mo sinasabing pangit lahat, pero sa akin pangit. Dahil sa gabi, lagi kang naka straight body lang. Kasi nga, hindi mo makita yung daan kapag ano. Kaya marirecommend ako sa inyo, yung katagaya lang ng stock. O kaya may stock, gawa nyo ng paraan. Ako hindi ko kayang gawa ng paraan eh. Tsaka pagdating sa side mirror niya, hindi ka komportable. Mas maganda talaga yung ganyang na side mirror. Safe ka. Dahil kitang kita mo na sa likod mo eh. Hindi tulad ng gano'n na ano. Ako. Para sa akin, ayoko nun. Basta, ayoko nun. Kaya sabi nga nila, ang ganda raw na yun, ba't daw tinanggal ko? Sabi ko, hindi siya safe. Hindi siya safe gamitin. Para sa akin lang huwag niyo ko i-bash. Para sa akin, hindi siya safe gamitin. Siguro, kaya nga binabawal ang mga MBDA dito sa Bataan. Dahil nga ganun nga. May parts na sa likod mo na hindi mo siya makita. Magugulat ka na lang, meron palang sakyan sa likod mo. Yan. O siguro hindi lang ako marunong mag-adjust, pero pina-adjust ko na yun eh. Sa marunong, ay ganun pa rin. Kaya tinanggal ko. Pero napaka-pogi pag nakaganon. Pero pogi naman din to. Tingnan mo naman, dating nilagyan ng Ducati style. Ito nga pala. Kung may marirekomenda kayo sa akin nito, paki-comment naman dyan sa ibaba. Kasi gusto ko itong palitan. Wala lang akong makita na ano. Ang gusto ko rito, yung medyo mas mahaba. Para maganda siyang tignan. Kaso wala akong na plug and play dyan. Paki-comment naman kung anong meron. Kung anong brand o ano. Sandal grip na yan. Yun na lang ang gusto kong palitan dyan. Diba? Ang daming basher nitong Easy Ride. Pero inggit lang sila siguro. Dahil tas yung mga nagbabash pa, yung mga walang motor. Nakakatawa. Bukas biyahe na naman siya. Ngayon lang ako nagkataon na mag-vlog uli. Basta yung tungkol sa issue na yun, yung tungkol sa tagas ng langis, parang nakuha ko yun sa pagkuha ko ng top speed nito. Nakuha ko naman top speed nito nasa ano lang, 112 ganyan. Yun ang pinaka top speed niya. Pero nakakatakot na. Di para ka nang nakalutang sa hangin pag ganun katulin. Kaya ang takbo ko pinamataas na yung 80. Ganun. Yan. Sige na mga paps, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you. God bless. Easy ride. Ride safe.